At sa pagpapatuloy ng ating recap, kinabukasan ay masayang nagpalipas ng oras sina Ella at Lena at masipag na tinapos nito ang kanyang mga gawain, na labis na ikinatuwa ni Lena at habang pinupuri ang pag-unlad ni Ella ay binanggit niya na nagiging maaasahan na ito. Ngumiti si Ella at iginiit na naniniwala siyang magiging proud din si Light sa kanyang progreso, kaso ang kanilang payapang sandali ay biglang naputol nang biglang pumasok si Light sa silid na may ngiti. Ipinahayag niyang hindi siya patay at nagulat at tuwang-tuwa, agad na tumakbo sina Ella at Lena papalapit sa kanya na hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Light na nagising siya ng mas maaga kaso nainip siya sa pagiging walang ginagawa, kahit na iginiit niyang sumama sa kanila at pinayuhan siya nina Ella at Lena na magpahinga, ipinaalala sa kanya ang matinding epekto sa kanyang katawan matapos kumain ng 4 na prutas ng kakayahan. Hindi alintana ang kanyang pagtutol at pinapahiga siya sa kama at naghanda silang umalis at nang makita ito, nagtanong si Light kung saan sila pupunta at ipinaliwanag ni Lena na papunta sila sa Adventurers Guild upang magulat ng impormasyon tungkol sa masamang dragon. Nais ni Light na sumama ngunit iginiit ni Ella na manatili siya at magpahinga at nangakong aayusin nila ang lahat, bagaman ayaw niyang maiwan ay napilitan si Light na pumayag at pagdating sa Adventurers Guild, sinabi ng isang manggagawa sa kanila na kailangan nilang maghintay ng 2 oras bago sila makapasok sa meeting hall. Nagulat si Lena at tinanong kung bakit may pagkaantala at humingi ng paumanhin ang manggagawa at ipinaliwanag na abala ang lahat ng opisyal, bukod pa rito ay may isa pang suliranin na hindi maaaring makapasok si Ella sa meeting hall dahil hindi siya opisyal na rehistradong adventurer. Nalungkot si Ella sa balitang ito at nang makita ang kanyang pagkadismaya at napagpasyahan ni Lena na iparehistro siya agad, binigyan ng manggagawa si Ella ng isang form upang sagutan kaya't sinimulan na ang proseso at habang pinupunan ni Ella ang form, may ilang adventurer sa guild na nagtawanan at kinutya si Lena dahil nagdala ito ng batang babae. Nagbitiw sila ng mapanuyang komento dahil dito ay napanghinaan ng loob si Ella at nagsimulang magduda sa sarili. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa mga bihasang adventurer at lalo pa niyang naramdaman ang kanyang kakulangan dahil sa kanyang simpleng hitsura at kawalan ng kagamitan. Napansin ni Lena ang pagkabalisa ni Ella at nginitian siya ng may pagmamahal na sinabing mahalaga ang kanyang kakayahang appraisal ng mga bagay kaya tiyak na nararapat siyang naroon, habang iniisip ang sitwasyon ni Ella at napagtanto ni Lena na nahihiya ito dahil pakiramdam niya ay masyado siyang bata at kulang sa gamit kumpara sa iba. Upang pasayahin siya ay iminungkahi ni Lena na mamili sila habang naghihintay ng kanilang pagpupulong, nag-alinlangan si Ella at ipinaliwanag na wala siyang pera ngunit tinawag siya ni Lena na parang isang nakababatang kapatid at nangakong bibigyan siya ng maayos na gamit bilang regalo. Dahil sa labis na tuwa at nagliwanag ang mukha ni Ella at agad siyang pumayag, habang naglalakad sa pamilihan ay masayang masaya si Ella habang tinatamasa ang isang scoop ng ice cream. Tinanong siya ni Lena kung may tindahang gusto niyang bisitahin at itinuro ni Ella ang isang kawili-wiling tindahan. Dumating sila sa isang elegante at marangyang tindahan na nagbigay ng bahagyang kaba kay Lena, dahil sa kanyang karanasan ay hinala niyang nagbebenta ito ng peke o mababang kalidad na paninda kaso pumasok pa rin siya upang pagbigyan si Ella at sa loob, lalo lamang lumakas ang hinala niya at iminungkahing lumipat sila sa isang mas kilalang tindahan. Ngunit biglang natigilan si Ella at namamangha habang nakatitig sa isang hilaw na diamante na nakadisplay. Nagulat si Lena sa kanyang reaksyon at tinanong kung sigurado siyang tunay ito at kumpiyansang sumang-ayon si Ella at ipinaliwanag na dahil sa kanyang kakayahang mag-appraise, tiyak niyang tunay ang diamante. Labis na namangha si Lena nang malaman niyang hindi lang kakayahan ang kayang suriin ni Ella kundi pati mga bagay na may halaga. Hindi alam ng may-ari ng tindahan ang pambihirang kakayahan ni Ella kaya't pinagtawanan niya ito at sinabing imposible ang sinasabi nito. Gayunpaman, binanggit niya na ang bato ay ibinebenta sa mas mababang halaga kaya't agad itong binili ni Lena na lubos na nagtitiwala sa hatol ni Ella. Pagkalabas ng tindahan ay nagtungo sila sa isang tindahan ng damit, namangha si Ella sa mga eleganteng kasuotan at adventurous na outfits na nakadisplay at kitang-kita ang kanyang tuwa. Ngunit agad ding napunta ang atensyon ng tagapamahala ng tindahan kay Lena at iginiit nitong subukan niya ang kanilang pinakabagong disenyo. Sa kabila ng pagtutol ni Lena na nandoon lamang siya para kay Ella na patuloy pa rin siyang pinipilit ng tagapamahala, sa kalmadong tinig ay lumingon si Lena kay Ella at hinimok itong ipahayag ng may kumpiyansa ang gusto niya. Sandaling nag-alinlangan si Ella ngunit sa huli ay matapang niyang sinabi na gusto niya ng kasuotang magpaparamdam sa kanya na isa siyang tunay na adventurer tulad ni Lena.
Naantig si Lena sa lumalakas na kumpiyansa ni Ella at ngumiti siya ng may pagmalaki at ipinapaalala kay Ella na isa siyang mahalagang miyembro ng Luxria. Ang mga salitang iyon ay tumatatak sa puso niya at nagbigay sa kanya ng bagong determinasyon at sa mas matibay na loob. Hiniling ni Ella ang isang kasuotang magpaparamdam sa kanya na isang tunay na adventurer. Kitang-kita ang kanyang pagkasabik habang sinusubukan ang iba't ibang kasuotan at sa huli ay pinili niya ang isang kamangha-manghang damit na nagpatingkad sa kanyang tapang at kahandaan sa anumang hamon. Pagbalik nila sa Adventurers Guild na masaya silang sinalubong ng manggagawa na may magandang balita na opisyal nang nakarehistro si Ella bilang isang adventurer, kaya pinayagan na silang pumasok sa silid ng pagpupulong. Nagningning si Ella sa kanyang bagong kasuotan at kitang-kita ang kanyang kumpiyansa at pagmalaki. Samantala sa bahay naman ay hindi mapakali si Light at naiinip at pakiramdam niya ay napag-iiwanan siya. Nagpasya siyang mag-ensayo upang malibang kaso bago pa man siya makapagsimula ay biglang lumitaw ang espiritu ni Resta na isang anyo ng epekto ng prutas na nagbibigay ng kakayahan at pinagalitan siya. Bago pa siya makapalag ay hinayla na siya ng espiritu pabalik sa kama at mahigpit na tumatangging hayaan siyang mapagod muli. Nagprotesta si Light at binanggit na nakapagpahinga na siya ng 2 araw. Ngunit hindi siya tinigilan ng espiritu at pinilit siyang manatili sa kama. Naiinis at bumubulong si Light sa sarili na iniisip kung paano marahil ay pinupuri na sina Lena at Ella sa guild dahil sa kanilang papel sa pagwasak sa masamang dragon. Nagsimula siyang makaramdam ng selos at pagnanais na makilala rin at hindi na niya matiis ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, kaya't binaliwala niya ang babala ng espiritu at nagpasya siyang pumunta sa guild upang sumama sa kanila at maibalik ang kanyang bahagi ng papuri. Sa loob ng guild ay naglakad si Lena sa malawak na pasilyo kasama ang manggagawa ng guild na halatang nakahinga ng maluwag sa kanyang presensya. Ipinaliwanag ng manggagawa na desperado ang guild na makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa masamang dragon. Tiniyak ni Lena na gagawin niya ang kanyang makakaya ngunit sa loob-loob niya ay naging maingat siya at wala siyang balak isiwalat ang lahat ng detalye agad-agad. Ang tunay niyang layunin sa pagpunta sa guild ay upang alamin ang totoo tungkol sa pinagmulan ni Dara. Naniniwala siyang may isang tao sa loob ng guild na nagutos kay Dara na patayin sila na lalo niyang pinaghinalaan na isa sa mga matataas na opisyal ang may kinalaman dito. Dahil dito ay pinlano niyang banggitin ng maingat si Dara at ang Black Swan sa pagpupulong upang makita ang reaksyon ng mga naroon. Nang marating ni Lena at Ella ang pintuan ng silid pulong ay sumailalim sila sa masusing pagsusuri upang matiyak na wala silang dalang armas. Matapos silang aprubahan ay inihatid sila ng manggagawa sa loob at ang malaking silid, bahagyang madilim ay puno ng awtoridad at tensyon. Isang kawani ang malakas na nagpahayag ng kanilang pagdating na dumating na si Lena, nakatayo sa tabi ni Lena at napahanga at nagtaka si Ella sa formal na atmosphere at ang salitang 4 na opisina kaya't naguluhan siya. Napansin ito ng manggagawa ng guild at bahagyang yumukod upang mahinang ipaliwanag sa kanya ang 4 na opisina ay ang pinakamataas na opisyal ng guild na pangalawa lamang sa pinuno ng guild, sila ang nangangasiwa sa lahat ng operasyon ng guild at may napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinakilala ng manggagawa ang bawat miyembro ng 4 na opisina. Una ang pinuno ng investigasyon na tinatawag na Hat of Flowers na isang tanyag na individual dahil sa kanyang katalinuhan at kakayahang alamin ang katotohanan, gaano man ito kalalim na nakatago. Pangalawa, ang pinuno ng seguridad na tinatawag na Tiger Beard na isang mandirigmang tigib ng peklat mula sa mga labanan, na siyang nangangalaga sa kaligtasan ng guild at mga operasyon nito. Pangatlo, ang pinuno ng pananalapi na tinatawag na Gravekeeper na isang misteryosong anino na nangangasiwa sa napakalawak na yaman ng guild at sinasabing may hawak na mga lihim na maaaring magpabagsak ng buong kaharian. Pang-apat, ang pinuno ng inspeksyon na kilala bilang Ganon, na tila banayad ngunit tuso na babae na may pananagutan sa pagpapatupad ng mga batas ng guild at pangangasiwa sa mga panloob na usapin. Matapos ang pagpapakilala ay ngumiti ng magiliw ang madre kay Lena at bumati. Nagkita na naman tayo at may banayad na tono ang kanyang tinig ngunit may bahid ng awtoridad, magalang na sumagot si Lena na, ikinagagalak kitang makita muli. Nagpatuloy ang madre sa magaan ngunit mapanuring tono, napakahusay ng ginawa nila sa mansyon ng konde at tunay ngang maswerte ang guild na magkaroon ng mga adventurer na kasing husay nila, natutuwa siyang ligtas silang nakabalik na magalang na nagpasalamat si Lena sa madre, ngunit sa loob-loob niya ay iniisip nitong ayaw na niyang makita itong muli.
Habang nagpapatuloy ang usapan ay ipinaliwanag ng tagapagtanggap sa madre na hindi lamang ang pinakamataas na opisyal sa opisina ng inspeksyon kundi ang pinakamahalagang tao sa buong guild, dahil dito ay sinubukan ni Ella na suriin ang kakayahan nito gamit ang kanyang appraisal skill kaso sa kanyang pagtataka, wala siyang nakitang anumang kapansin-pansin. Lalo lamang lumalim ang kanyang kuryosidad at nang tanungin sila ng madre tungkol sa masamang dragon, biglang sumasabat si Lena sa matatag na tinig na may kailangan siyang itanong tungkol sa isang pangyayari sa kanila sa kastilyo. Ikinwento niya ang tungkol kay Dara na isang misteryosong babae mula sa grupong tinatawag na Black Swan, at tinanong kung may sino man sa silid na may alam tungkol sa kanya. Walang pag-alinlangan ay diretsyong sumagot ang madre na wala siyang alam tungkol sa pangalang yan, sumang-ayon din ang iba pang opisyal at itinangging may kaalaman sila tungkol kay Dara. Iminungkahi ng pinuno ng investigasyon na tingnan ang mga talaan ng guild upang maghanap ng impormasyon. Subalit biglang nagsalita ang pinuno ng pananalapi at ipinapaalala na kinakailangan ng pagsang-ayon ng lahat ng apat na pinuno upang ma-access ang ganoong uri ng impormasyon, dahil dito ay binago ng madre ang usapan at walang pakundangang sinabi, ang mahalaga ngayon ay ang impormasyon tungkol sa masamang dragon. Kailangan nila ng sapat na detalye upang tuluyang mapuksa ito at napakuyom ang mga kamao ni Lena sa galit dahil sa hayagang pagwawalang bahala ng madre sa kanyang mga alalahanin, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado at muling nagsalita ang pinuno ng investigasyon at ipinaalam na nakapagpadala na siya ng isang scouting bird upang hanapin ang dragon. Gayunpaman nang dumating ito sa lugar ay nawala na ang dragon at dagdag pa niya na kung mayroon silang kahit isang piraso mula sa katawan ng dragon, maaari nilang mahanap ito sa pamamagitan ng pagsubaybay sa enerhiyang mahika nito. Nakakita ng pagkakataon si Lena at inilabas ang bagay na kinuha niya mula sa kastilyo bago sila tumakas. Nang tanungin ng mga opisyal kung ano ito ay biglang sumabat si Aya na kanina pa ito sinusuri, at nagsabing isa itong kaliskis ng dragon. Napuno ng katahimikan ang silid sa gulat ng lahat sa kanilang natuklasan, agad na lumapit ang pinuno ng investigasyon upang kunin ang kaliskis para sa pagsubaybay subalit mabilis siyang pinigilan ni Lena na matatag na nanindigan. Matatag na ipinahayag ni Lena at binanggit na ibibigay niya ito subalit may isang kondisyon, kailangan niyang bigyan siya ng akses sa lahat ng talaan na may kaugnayan kay Dara, napuno ng bulungan ang silid dahil sa matapang na pahayag ni Lena. May mga bumubulong na tila hindi siya natatakot na humarap ng direkta sa apat na may mataas na ranggo. Matapos ang isang tensyon na pag-uusap ay sumang-ayon ang pinuno ng investigasyon, sinabing ang pagsubaybay sa dragon ang kanilang pangunahing prioridad. Sa huli ay pumayag din ang ibang mga pinuno na bagamat nagdagdag ng sarili niyang kondisyon ang madre, hindi nila matiyak na makikita nila ang hinahanap ni Lena at matatag na tinanggap niya ang kasunduan. Sinimulan ng pinuno ng investigasyon ang paghahanap sa mga talaan at makalipas ang ilang sandali ay may natuklasan siya. Ipinahayag niya na 12 taon na ang nakalilipas na isang batang babae na nagngangalang Ara ang nakatanggap ng isang kakayahang spirit summoning. Agad na nagtanong si Lena para sa karagdagang impormasyon na kung sino ang nagbigay sa kanya ng kakayahang iyon. Saglit na nag-alinlangan ang pinuno ng investigasyon bago tuluyang isiniwalat ang sagot at ang madre ang siyang namamahala sa pagbibigay ng mga kakayahan noong panahong iyon. Napatunayan ni Lena ang kanyang hinala at direkta niyang hinarap ang madre at malamig na sinabi, mukhang kilala niya si Dara at ito ang Lady Saint. Hindi natitinag ang madre sa akusasyon at kalmadong sumagot, na nabigyan na niya ng kakayahan ang libo-libong tao sa panahon ng kanyang panunungkulan. Hindi niya matatandaan ang sinumang nagngangalang Dara at dahil dito ay nadismaya si Lena dahil sa kakulangan ng malinaw na sagot. Napagtanto niyang hindi niya matutuklasan ang buong katotohanan sa araw na iyon at sa bigat ng kanyang damdamin, sinabi niya na wala na siyang ibang itatanong at para bang tuluyang binaliwala na lang ang usapan, nagpasalamat ang madre sa impormasyong ibinahagi nila tungkol sa dragon. Ngunit sa isang matalim at hindi inaasahang pahayag na bigla niyang ipinahayag na simula ngayon ay buburahin namin ang lahat ng talaan tungkol sa pangkat ni Luxria. Nagkagulo ang silid sa labis na pagkabigla at galit na tinanong ni Lena na bakit nila ginagawa ito na tumataas ang kanyang boses. Nanatiling kalmado ang madre at sagot niya sa isang misteryosong tono at binanggit na ang kanilang pangkat ay naglalagay sa panganib sa mga operasyon ng guild. Para sa kapakanan ng lahat ay mas mabuti nang maglaho ang Luxria sa talaan. Ang kanyang mga salita ay may bigat ng banta at iniwan sina Lena at Aya na nagugulat sa matinding rebelasyon,
ngunit hindi pa natapos ang pagbubunyag ng madre at idinagdag niya na si Bruce na ang pinuno ng Holy Sword Guild ay nagsampa ng reklamo laban kay Light. Inaakusahan siyang ilegal na nag-recruit kay Lena sa kanyang pangkat at sapilitang inalis siya mula sa dati niyang guild. Nabigla si Lena sa akusasyon na ito kaso bago pa siya makasagot ay biglang pumasok si Light sa silid na walang malay sa nagaganap na pagtatalo. Hindi nagsayang ng oras ang madre at ipinaalam agad sa kanya ang desisyon na burahin ang Luxria mula sa talaan ng guild dahil sa di umano'y paglabag nila sa mga patakaran. Hindi natitinag si Light at matapang niyang hinamon ang kanyang awtoridad na may kapangyarihan ba siyang gawin iyon. Isang manggagawa ng guild ang sumagot at nagpaliwanag na oo at ang pinuno ng inspection ay may awtoridad na buwagin ang anumang pangkat na itinuturing na mapanganib o lumalabag sa mga batas ng guild. Gayunpaman ay nanatiling matatag si Light at matapang na sumagot na hindi mahalaga kung nasa talaan sila ng guild o hindi. Ang Luxria ay mananatiling isang pangkat at dahil sa hindi matinag na diwa ni Light, naintriga ang madre at nagpasya siyang gamitin ang kanyang natatanging kakayahan sa kanya. Anuman ang nakita ng madre ay halatang ikinagulat niya bagamat agad niyang itinago ang kanyang reaksyon at pagkalipas ng ilang sandali, inihayag niya na nagbago ang isip nito at bibigyan niya sila ng pagkakataong maibalik ang kanilang reputasyon. Magtalaga siya ng isang S-rank na misyon para sa kanila kapag nagtagumpay sila, ipapawalang bisa niya ang mga paglabag at pananatilihin niya ang talaan ng kanilang pangkat. Magbibigay din siya ng masaganang gantimpala at nagduda si Lena sa biglaang pagbabago ng tono ng madre. Tinanong niya ito kung bakit biglaang naging mabait ito, ngumiti ng bahagya ang madre at sumagot na naantig siya sa determinasyon ni Light, sinabihan na tatanggapin ba nila ang misyon at sinubukan ni Lena na pagsabihan si Light na pinaghihinalaang patibong ang alok ng madre. Ngunit si Light na puno ng excitement ay minamaliit ang kanyang alalahanin at ang pagtapos sa isang S-rank na misyon ay magpapatatag ng kanilang reputasyon at gagawin silang mga alamat, syempre ay tatanggapin nila ng buong kumpiyansang idineklara ni Light. Ang madre ay napangiti ng may lihim na kahulugan at tumawa ng bahagya at alam niyang yun sasabihin ni Light, napansin ang tono sa boses ng madre at ngumiti si Light at sumagot na alam niyang malamang patibong ito, pero hindi nila maaaring magukit ng kasaysayan ng hindi nalalampasan ang mga ganitong hamon. Naantig si Lena sa di matitinag na kumpiyansa ni Light kaso nanatili siyang maingat. Paglabas nila ng silid pulong ay iniabot ng manggagawa ng guild ang dokumento ng misyon, ipinaliwanag na ang target ay isang napakalakas na halimaw. Lumingon si Lena kay Light at binanggit na hindi niya pipigilan na kunin ang misyon na ito pero malinaw na may plano ang madre. Si Aya na nananatiling palaisip sa misteryosong kapangyarihan ng madre, ay muling sinubukan na suriin ito gamit ang kanyang appraisal skill ngunit nabigo muli. Nagtaka sina Lena at Light at iminungkahi ni Lena na may uri kaya na harang na pumipigil sa kanyang pagsusuri sa madre, binaliwala ni Light ang misteryo at sinabing hindi mahalaga yan sa ngayon, mag-focus muna sila sa paghahanda para sa misyon na ito. Biglang lumapit ang Gravekeeper at ito ang pinuno ng opisina ng pananalapi ng guild at sinisita si Light dahil pumasok siya sa silid pulong na may dalang armas na isang paglabag sa mga patakaran ng guild, ang multa ay itinakda sa 1,000 gintong barya. Depensang sinabi ni Light na ang kanyang sirang espada ay hindi dapat ituring na armas, pumayag ang Gravekeeper ngunit itinuro niya na kinuha ni Light ang espada mula sa guild at sinira ito, kaya't itinaas ang multa sa 5,000 gintong barya. Iginiit ni Light na sinubukan niyang umiwas sa multa pero mas lumaki pa ito ng 5 beses. Kalaunan lumapit si Light sa isa pang manggagawa ng guild ngunit muli siyang sinermonan dahil sa paulit-ulit na pagsira ng mga armas ng guild. Ipinaalam sa kanya na mula ngayon na bawal na siyang kukuha ng kahit anong armas mula sa guild. Bagamat pansamantalang nalungkot ay agad ding gumagaan ang pakiramdam ni Light at masiglang idineklara na panahon na para magkaroon siya ng sarili niyang espada. Iminungkahi ng manggagawa na magpagawa siya ng isang espada sa pandayan, ipinaliwanag na ang isang pasadyang espada ay ibinabagay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban at mga kakayahan. Dahil nakakuha siya ng kakayahang durability enhancer sa huli niyang laban na magiging perpekto para sa kanya ang isang matibay at malakas na espada, dagdag niya ay naging masigla si Light sa ideya at nangakong kukuha ng isang matalas at makapangyarihang espada na kayang tiisin ang lakas ng kanyang kakayahang Sword Saint. Ipinapaalala sa kanya ni Lena na tatagal ng ilang araw ang paggawa ng pasadyang espada at pumayag si Light, handang maghintay ngunit nagulat siya nang biglang inihayag ni Lena na pupunta siya kay Athena sa mga susunod na araw.
Nagulat si Light at nagtanong kung aalis ba ito at tumatango si Lena at ipinaliwanag na nais niyang imbestigahan si Dara habang sariwa pa ang mga bakas, maghihiwalay sila ng landas ng ilang araw, tumalikod siya kay Aya at nagbilin na alagaan niya si Light habang wala siya. Ngumiti si Aya at sinabi na huwag siyang mag-alala at iingatan niya si Light at tiyakin na hindi siya malalagay sa gulo, habang naghahanda silang maghiwalay ng landas at tinawag ni Light si Lena na huwag siyang gagawa ng anumang walang ingat na bagay. Bahagyang ngumiti si Lena at tumango bago tuluyang umalis upang ituloy ang kanyang pagsisiyasat kay Dara. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.